Wala po ang kinaharap lamang po ni Pangulong Duterte ay chismis, aligasyon, akusasyon, pero wala pa po siyang kaso. Kanya ako po, sa ngalan po ng mga iba pang grupo na gumagawa po at makikisa sa mapayapang pagkilos bukas, sana ho ay makiisa kayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo na siya pong gagawa ng sabayang pagkilos. Worldwide po ito bukas, July 19, Bring Home PRRD Now. Yun po yung ating tema bukas. Yun po yung linalaman ng ating diretsahang pakikipag-ugnayan, direktang pakikipag-ugnayan po sa inyo, Bring Home PRRD Now. Ngayon na po, huwag na po tayong mag-intay pa ng oras na patuloy na hindi bubuti ang ang estado ng kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan, at patuloy po tayong manawagan bilang mga Pilipino. Bring Home PRRD Now. Maganda yung layunin at direksyong tinatahak nung resolusyon na ifa-file po ni Senador Dante Marcoleta. Mabuhay ka, Senador Dante, ating kaibigan. Ulitin ko hindi po humihingi ng house arrest yung resolusyong ihahain ni Senador Dante Marcoleta. Simple, diretso, walang patumpik-tumpik, walang arte, walang kondisyon. Bring home PRRD to the Philippines. Period. Pangalawa, ideklarang illegal at unconstitutional yung ginawang pagdakip o pangingidnap. Lahat naman po ng kidnapping ay illegal. Lahat po ng kidnapping ay unconstitutional. Lahat ng pong gawain yan ay serious illegal detention. Yan po'y paglabag sa karapatang pantao ni Pangulong Duterte. Yan po ay labag sa ating saligang batas. Yan po ay seryosong criminal act committed by those who are in the government. Pasahod po nating mga Pilipino. Yung sahod po nila galing po sa buwis natin. Kanya dapat, kung meron po pagkakataon kayo, kung may malapit pong venue na maaari po kayong makiisa, lumabas po kayo ng bahay, makiisa sa payapang prayer rally. Yung iba naman po yung magtitirik ng kandila at mag-aalay ng dasal para sa kaligtasan, kalusugan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte. Hindi po dapat ilagay na house arrest. Ba't mo house arrest yung taong walang demanda? Bakit mo ilalagay sa house arrest? O why will you put someone under house arrest? Wala naman pong kaso. Lahat ay aligasyon. Lahat ay akusasyon. Lahat ay chismis. Lahat po ay bintang. Dapat ang ilagay sa pagkatamang pag-aresto ay yung mga taong gumawa sa kanya nito. Kanya, maraming salamat. Ako'y nagpapasalamat kay Duterte. Bilang Pilipino, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat merong isang senador na matapang na tumindig para sa kakapakanan ng kapwa nating Pilipino. Si Rosie Bustarga, Bring PRRD Home. Maraming salamat. Si Kim Navarro, greetings again from Vienna, Austria. Attorney Vic Rodriguez, thank you for your continued effort. Ang venue ng Hakbang ng May Isog Rally bukas, Attorney Vic. Ako po'y I will join yung mga kababayan sa The Hague, sa Netherlands, bukas, July 19. May mga pagkilos po sa Talisay City. Yung sa Talisay City, yung ang grupo po noon ay yung Sara Action Volunteer Group, if I am not mistaken, yung sa Talisay City. Meron din po magaganap sa Quezon City, dyan po sa Bahay Toro. At sana ho pa sa Bahay Toro. At sana ho sa Bahay Toro sa Quezon City District 1, meron po dyan 4 p.m. Bring Home Duterte Alive. Yan po ang kanilang tema, ang Hakbang na Maisog, NCR Prayer and Candle Lighting Event. Bukas po ito, July 19, Sabado po, 4 p.m. Ang venue po ay Deropa Park Covered Court.
Deropa Park Covered Court, Deropa Street, Barangay Bahay Toro, District 1, Quezon City. Yung mga taga Quezon City po, bukas po 4 p.m. July 19, Sabado. Ang venue po ninyo sa Barangay Bahay Toro, malaking barangay po yan, District 1, Deropa Street, Deropa Park Covered Court. Yan po yung sa Quezon City. Baka pwedeng pakipadala sa akin yung venue ng ibang candle lighting event or prayer rally para mabasa ko po rito at ma-update po yung ating mga kababayan na kung saan po kayo malapit. Meron din po sa nais po niyan ay yung Sara Action Volunteer Group. Sana ho ay makilahok at makiisa po kayo. Yuni, tama na, ibalik na si AAF-PRRD sa Pilipinas. Tama po yun. At ang sabi ko nga, maganda somehow sapagkat yung 20th Congress, ito pong 20th Congress, iba na po ang itsura kumpara nung Congress. Ngayon no ay makakaasa tayo na marami po ang mas magsasalita at lalaban sa mga maling gawain ng kasalukuyang administrasyon. Mapa sa Senado, yan na nga po sinisimulan na ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang proposed resolution na ihahain o ifa-file po sa next week, sa Monday, July 21, I believe, ay nananawagang pauwiin sa Pilipinas si Tatay Digong hindi pag-ilisore dahil wala pong kaso si Pangulong Duterte magpahanggang sa ngayon. Kanya nga po, hindi ba mainit na mainit pinag-uusapan, pati yung mga kaso nung missing Sabongero, ako po I commiserate at ako po ay nakikiramay doon sa mga pamilya at naulila ng mga missing Sabongero. Pero doble-doble na po yung pasakit nila kung gagamitin pa po sa politika yung unfortunate events in their lives. Sapagkat ang hinihingi nila, totoong hustisya, totoong investigasyon. At sana hindi ito mauwi sa tinatawag nating pagsahog na naman kay Pangulong Duterte dito sa missing Sabongero case at sasabihin ito'y konektado sa EJK. Magkaiba po iyan. Kung may testigo at may tinuturong mga suspect o mastermind, i-confine lamang mo doon para naman hindi magkaroon ng double injustice or triple injustice yung mga pamilya ng mga nawawalang Sabongero. Kay Imac Vasquez just got in. Good evening, Attorney Vic. Good evening, Imac, watching from Cebu. Kay Erin Marceline, grabe na nga po, pati missing Sabongeros gusto i-link sa war on drug ni PRRD kasi wala silang witnesses ngayon, palang sila nagpa-planting kaya dapat i-dismiss na talaga case due to lack of evidence. Wala pong i-dismiss yung kaso sapagkat wala pa po siyang kaso. Kaya tama po yung direksyon at konteksto nung ihahain na resolusyon ni Senator Dante Marcoleta. Walang patumpik-tumpik, walang kaartehan, walang kaipokrituhan, straight to the point, direct at unconditional. Bring home PRRD now. Bring home Tatay Digong now. Hindi para iligay sa house arrest sapagkat wala naman siyang kaso. Bring home PRRD now. And yung resolution niya, declaring or calling for the declaration of unconstitutionality and illegal, the arrest effected on the purse of our fellow Filipino, our former President, President Rodrigo Roa Duterte. Labanan natin yung mga ganitong pagmamalabis sa ating mga kapwa Pilipino. Kay Kyokos Duo, evening, Attorney Vic.